So hello sa may hilig magkalikot dyan. So for today's vlog, ang gagawin natin ngayon ay magpapalit tayo ng fuel pump filter dito sa ating Raider 150 FI. So far, ang tinakbo na ng motor ko ay yan, magwa 100,000 kilometers na. So 3 years and counting. So far wala pa naman ako na-encounter na problema. Nagamit ko na rin siya sa long ride. So ang ginagawa ko lang dito is yun, preventive maintenance lang guys ang pinaka kailangan natin gawin para magtagal talaga at hindi tayo magka-aberya sa ating biyahe. So ang mga kailangan lang natin pala dito is kailangan lang natin ng 8mm na socket at panungkit. So huwag na natin patagalin. Let's go! Sa pagtanggal nito, ang kailangan lang natin ay ito. Tanggalin lang natin tong fuel cap nya dito. At saka para matanggal natin tong plastic na to kasi nasa ilalim yung screw ng ating fuel pump filter. So una natin gagawin ay tanggalin natin tong fuel cap na ito. And then, gawin natin ito maangat. Then, tanggalin lang natin yung mga wire na nasa dito. Para matanggal yun. Meron din siya dito. Wala. So dito, ang madaling paraan dito is ito. Susungkitin lang natin to, tulak pababa. Pag narinig yung clicking sound, okay na yan. Mahihila na natin yan. So bago natin siguraduhin mo natin malinis yung paligid para walang mahulog na duli kung alikabot doon sa ating then after that pwede natin ilalim tapos na fuel pump filter. Dahan-dahanin lang natin, hapon lang natin yun. Magandang gusto para nalitin natin sa fuel pump filter natin. Dahan-dahan lang step. Paper. Ito na yung ating fuel pump. Mapapansin nyo talagang itim na. Salimot na ako kung ilang kilometers na to. Siguro mga 30,000 kilometer na pinakbo nito. Ganyan siya kadun. Which is dapat is for every 8,000 kilometer is magpapalit tayo. So, kita nyo naman. Kasi pag hindi natin ito pinapalitan, minsan apektado yung performance ng ating motor. Pagtanggal naman itong ating filter, itong nakikita yung plastic na to, medyo tutulak lang natin yan at sasabay natin iikot itong ating filter para matanggal natin ito at mapalitan. Ganito lang, easy lang.
push, then twist, then pull. Yo. Then make sure lang na yung rubber ay nandun pa din. Ganun lang kasimple. Then punas-punasan lang natin sa basic na yan. So ito guys yung difference ng bago sa gamit na. So maitim na talaga. So ito nabibili naman sa online, mura lang. Mahirap kasing bumili ng genuine parts nito kasi almost 400, 350 to 400 pesos ang original. So meron naman mga binibentang mura lang, which is halos same as lang naman ang quality. So doon na tayo sa makakatipid tayo. Let's go. So by the way, may kasama din pala itong rubber dito sa ating pampalit. Pero hindi ko na ito ilalagay. Gamitin ko na lang yung dati kasi yung original pa ito. Maganda pa naman siya. Then sa pagkakabit naman, ganoon pa din. Papasok lang natin siya dito. Napasok natin, then i-twist natin. Okay. Ganun lang. Grabe lang natin nakalock in place. Okay. Narinig ko na yung clicking sounds. Ibig sabihin, nasa proper place na yung ating fuel filter. Kamay. So ganun lang guys kadali. So ibabalik na lang natin ito. So pagkabit nga pala nito, sa pagbabalik dapat yung itong paksakan natin na linya ng hose para sa fuel natin, itapat na natin. Kasi itong wiring kasi pag na-strip na natin yung medyo mahirap na rin. So i-align na natin para di tayo mahirapal mag-manipula. So once na naisalpak na natin para masigurado na tama yung ginawa natin. So meron naman itong pinakalock niya ay meron dito guide. So ilalagay lang natin yan. And then yung arrow ay dapat na nakatapat dito sa ating fuel line. Hindi natin kakalimutan sa ating maligyan dito.
kulay, ang may puging bata. Nangamos mo. And then itong ating Para sa overflow. Tapos, then we're done. hindi lang po siya kasimple. Of course, hindi kumpleto ito. Natin sisa. Try natin. Pag may tumubo, ibig sabihin, okay,